Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Atin naman pong ipagpatuloy ang kwento ni Logan McLean. Matapos nga na pumunta ni Logan sa isang Earth Magic Tower para bumili ng Collapse Scroll, ay nakausap niya ang Tower Master at inalok siya nito na imbes scroll ang bilhin niya ay rentahan niya na lang ang 9 na 2 Circle Mage at isang 3 Free Circle Mage. Binigyan na ng kontrata ng Tower Master si Logan pero biglang nahinto ang kanilang transaksyon nang dumating si Clayton, ang master ng mga disciple na ipapadala sa teritoryo ng mga McLean. Galit na galit si Clayton dahil ang kanyang disciple na lang palagi ang pinapadala sa mga mahihirap na trabaho. Habang nagtatalo ang dalawang elder ng tower, naisip naman ni Logan na magiging pabor sa kanya nag-internal na gulo ng mga elder. Muntik nang magpag-abot ang dalawang elder pero biglang hinampas ni Logan ang kanyang selyo sa kontrata. At sa pamamagitan daw nito, ay buo na ang kontrata. Maaari na daw sumama sa kanya ang 10 mages habang ang dalawang elder daw ay bahala na kung ano ang gusto nilang gawin. Kahit magpalit pa sila ng Tower Master ay hindi naman maapektuhan ang kontrata. Kumalma naman ang matandang Tower Master at sinabi na nakakahiya daw sa harap ng kanilang bisita. Ipapadala niya daw ang mga scroll kapag nakumpleto na ito, pero hindi pa raw tapos si Clayton kausapin ang Tower Master. Nagalit naman ang Tower Master at sinabi kay Clayton na alamin nito ang kanyang lugar. Walang magawa si Clayton kaya napagdesisyonan niya na kung aalis ang mga disciple niya ay sasamahan niya ang mga ito. Nagalit naman ang matanda dahil parang magiging foreman daw siya. Tumutol din si Logan dahil wala daw siyang dagdag na pambayad sa isang 5 Circle Mage. Pero biglang nagbago ang asal ni Logan nang sinabi ni Clayton na hindi siya magpapabayad. Gusto niya lang matapos agad ang trabaho ng mga disciple niya. Naiyak naman ang mga disciple ni Clayton dahil sa kanyang malasakit. Aalis daw sila bukas para makapaghanda muna. Sumunod na araw sa kanlurang bahagi ng syudad, ay naghihintay si Logan. Masaya siya dahil jackpot daw ang kontratang nakuha niya kahapon. Sa 5 Circle Mage pa lang ay nakatipid na siya, ang halaga daw nito ay aabot ng 1,000,000 ginto. Hindi na daw siya makapaghintay na makauwi sa kanilang mansyon. Unang gagawin niya kapag nakauwi ay magpapadala ng Emporic sa Kapitolyo. Bigla namang may tumawag sa kanya. Ito ay si Reyna. Matagal na daw nang huli silang magkita. Naiinis naman si Logan nang makita niya si Reyna. Sinabi ni Reyna na narinig niya ang kwento-kwento sa Kapitolyo na gumagawa daw ng nakakahiyang mga negosyo si Logan. Nagkaroon daw ba ng problema ang kanyang pamilya? Pero sinabi lang ni Logan na sadyang matako lang siya sa pera kaya niya ito ginagawa kaya huwag na daw itong pakialaman ni Reyna. Umalis na si Logan dahil umiiwas siya makipag-usap kay Reyna. Umiiwas siya dahil nandidiri siya dito. Pero biglang nagsalita si Reyna at tinanong si Logan tungkol sa nangyaring digmaang regional sa gitna ng Tesran at McLean. Nalaman daw niyang malaki ang impluwensya ni Logan sa digmaang nangyari dahil sa kanyang kakaibang sandata. May plano daw ba siyang ibenta ito? Pero tumanggi si Logan. Hindi daw ito isang magandang sandata at tatanggi siya dahil ayaw niyang mapahiya. Mabilis na umalis na si Logan para makaiwas na sa kay Reyna. Kinainis naman ni Reyna ang inasta ni Logan sa kanya. Sa isip naman ni Logan, naging usap-usapan siya dahil sa gamot na ibinenta niya pero wala nagka-interest sa digmaang nangyari. Maliban kay Reyna, hindi lang si Reyna pero ang buong pamilya Wolves. Simple ang disenyo ng kanyang crossbow kaya madali lang ito kumalat. Mabuti daw sana kapag magamit niya pa ito ng ilang ulit bago matuklasan ng iba. Bigla namang dumating si Clayton kasama ang kanyang mga disciple. Mabuti daw at dumating na sila. Aalis na daw sila dahil may nakasalubong siyang hindi kanais-nais. Sakay-sakay ng mga karwahe ang mga disciple at si Clayton. Sa isang karwahe ay magkasama si Logan, Clayton, at ang isang disciple. Sa isip naman ni Clayton ay mukhang mamahalin ang karwaheng ito. Napakaluwag sa loob na kasya ang 6 na tao pero 3 lang sila. Ang kutsero ay eksperyensyado din. Biglang nagsalita si Clayton at sinabi na hindi na daw kailangan sanang gumastos para sa ganito. Nahiya naman ang kanyang disciple at pinatahimik ang kanyang master. Napansin ni Logan ang reaksyon ni Clayton. Hindi na daw bago na ang mga mage ay mapagmataas. Pero ang makarecruit ng 5 Circle Mage ng libre, ay maliit lang na bagay ang karwaheng ito. Hindi naman kumibo si Clayton. Kinagabihan, ay napagdesisyonan ni Logan at ng mga kasama na magpahinga at magpalipan ng gabi sa gubat.
Nagsiga si Logan ng apoy sa tabi ng puno at sa ilalim ng puno ay agad siyang nag-meditate. Sa hindi kalayuan ay may mga bandidong nag-aabang sa kanila. Wala silang kaalam-alam na naramdaman na sila ni Logan. Itinapon ng isang bandido ang kutsilyo kay Logan pero agad niya itong naiwasan. Bigla niyang tinanong kung sino sila at ano ang kailangan nila. Biglang nagsalita ang bandido at sinabi na magaling ang ginawang pag-ilag niya para sa isang batang katulad niya. Narinig daw nila siya sa Kapitolyo. Nagtitinda ng mga gamot at mukhang malaki daw ang kita niya. Mukhang mga pagnanakaw ang motibo ng mga bandidong ito. Nainis si Logan dahil nagpapahinga siya at sinusubukang aalahanan ang mga natutunan niya pero inistorbo daw siya ng mga ito. At dahil inistorbo daw nila siya, ay magiging maganda silang pagsasanayan. Tumawa lang ang isang bandido dahil ano daw ang pinagsasabi ni Logan. Pero biglang inatake siya ni Logan at tumalsik ang mga dugo mula sa leeg niya. Hindi makapaniwala ang ibang bandido. Paano daw siya agad nakalapit doon? Napakabilis niya. Sinubukan din ng ibang bandido na atakihin si Logan. Walang takot ang mga ito pero handa si Logan sa kanila. Nang nasa harap na ni Logan ang isang bandido ay agad niya itong inatake ng napakabilis. Tumilapon ng kanyang kalaban sa isang atake lang. Tulala ang ibang bandido sa mga nasasaksihan. Paano daw ito nagagawa ng isang batang katulad niya? Bagsak at walang malay ang kalaban sa ginawa ni Logan at makikita na umuusok pa ito. Nagsimula ng mag-alinlangan ang mga bandido kung aatake pa sila. Bigla namang sumigaw ang isang kasamahan nila na kahibangan daw ito. Kailangan nilang umatras, pero hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari. Hindi siya makagalaw, hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Biglang inilabas ni Logan ang kanyang force. Tila ginagaya niya ang itinuro sa kanya ni Felix Esperanza. Unti-unting naiipon ang force sa espada ni Logan kagaya sa ipinakita ni Felix sa kanya. Ginawa niyang pundasyon ang kanyang mga paa at nagpakawala ng isang napakatinding atake. Sapul ang lahat ng mga bandido sa kanyang harapan. Bigla namang unti-unting nawala ang mga force na nakapalibot sa kanyang katawan at espada. Mukhang hindi pa daw niya kayang panatilihin ito ng matagal. Pero kontento na si Logan para sa nagawa niya ngayon. Ang force na naipon at naging puro at kapag na-compressed ito, at isang bagong kapangyarihan ang lalabas. Ito ang aura. Sa gabing yon, ang sword technique na pinakita ni Logan, ay ang simula ng awakening, yugto ng pag-amit ng aura. Ang Force Blade. Hindi niya inaasahan na magagaya niya ito kahit sa mababang level lang. Isang tagumpay na daw para sa kanya ang magamit ang Force Blade kahit pansamantala. Napansin naman ni Logan na merong isang bandido na natira. Pilit itong tahimik na tumatakas. Sa isip ng bandido, mali ang pinili nilang mabibiktima. Narinig niya ang paggalawa ng espada ni Logan at agad itong nanigas sa takot. Isang teknik na ginagamit ang momentum ng espada para basagin ang lakas ng kalaban. Ang oppressive sword technique. At ito ay magagamit niya sa tunay na laban. Napasigaw ang bandido at napaluha. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong gubat. Napatigil si Logan ng ilang sandali at napagtanto na mukhang nasobrahan siya. Bigla namang may sumigaw at tinawag si Logan. Nakita daw niya ito lahat. Walang iba kung hindi si Clayton. Hindi maipinta ang mukha nito. Ano kaya ang gagawin ni Clayton kay Logan dahil sa mga nakita niya? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa hindi pa po nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!